Magandang araw mga bata. Ang kwento natin sa araw na ito ay pinamagatang Ang Panaginip ni Elsa. Isinulat ni Ginoong Juni B. Anselmo Jr. Iginuhit ni na Ginoong Juni B. Anselmo Jr. Ginang Grapeslyn S. Estrella. Isinalin sa Ingles ni Ginang Joman A. Villegas. Si Elsa ay isang mahiyaing bata. Hindi siya mahilig makisalamuha sa ibang bata kahit anong pilit ng kaniyang nanay na makipaglaro siya sa mga ito. Iniiwasan niyang makisalamuha sa ibang mga bata dahil nahihiya siya sa mga ito at natatakot siyang magkamali na magiging dahilan upang siya ay pagtawanan. Sa kabila ng kaniyang pagiging mahiyain at palagi nag-iisa, mahilig siyang gumawa ng mga kakaibang kwento kung saan nagagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin mag-isa. Isang araw, bigla siyang nagising na parang may kakaiba sa kaniyang paligid. Sobrang tahimik. Dumungaw siya sa bintana at parang wala siyang makitang tao sa paligid. Nasaan ang mga tao? Tanong niya sa sarili. Lumabas siya ng bahay upang makita kung may ibang tao sa kanilang lugar. Sa kaniyang paglalakad ay wala siyang makitang tao sa paligid. Patuloy siyang naglakad habang palinga-linga. Umaasa siyang may makikita siyang ibang tao. Sa kaniyang paglalakad, bigla siyang natalisod. Aray! Sabi niya. May natapakan pala siyang kulay pulang payong. Kanino kaya itong payong na ito? Tanong niya sa kaniyang sarili at kaniya itong kinuha. Napansin niyang may bumabagsak na butil mula sa langit. Naku, mukhang uulan, bigkas niya. Kaya binuksan niya ang payong na napulot niya. Sa pagbukas niya ng payong, biglang umihip ang malakas na hangin at tinangay siya paitaas. Habang siya ay inililipad ng hangin, napansin niya ang mga bumabagsak na inaakala niyang ulan ay mga bituin pala. Napansin din niyang malungkot si Buwan. Bakit kaya umuulan ng bituin? Tanging nasabi niya sa sarili. Kung patuloy ang pagbagsak ng mga bituin, maaaring mawalan ng kasama sa langit si Buwan. Pag-aalala ni Elsa. Naisip niya na malulungkot si Buwan kapag wala ng mga bituin sa langit. Alam niya ang pakiramdam ng nag-iisa. Pumikit si Elsa at nagdasal na sana ay tumigil na ang pag-ulan ng mga bituin upang hindi mawalan ng kasama si Buwan sa langit. Pagkatapos niya magdasal ay biglang nagising si Elsa. Bigla siyang tumayo sa pagkakahiga at tumungaw sa bintana. Nakita niya ang mga batang naglalaro sa labas at mga taong nag-uusap at nagtatawanan. Napangiti si Elsa. Kailangan kong matutong makihalubilo sa ibang batang katulad ko. Hindi maaaring lagi na lang akong nag-iisa. Tama si inay. Kailangan kong sanayin ang sarili kong makibagay sa ibang bata at huwag matakot na magkamali. Malungkot kapag nag-iisa ka lang, bulong niya sa kaniyang sarili. Simula noon, lagi nang nakikipaglaro si Elsa sa ibang mga bata at laking tuwa ng kanyang nanay dahil kakaiba ang siyang nakikita niya sa mukha ni Elsa. Wakas. Sana nagustuhan niyo ang ating kwento sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, paalam!